Asher, malakas ba naging pagputok ng Taal Volcano kanina? Maliliit na pagputok ng Taal Volcano dulot ng pagsasama ng magma o yung mga tunaw na bato mula sa ilalim ng bulkan at tubig doon sa main crater o bunganga ng bulkan ang muling naitala ngayong araw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nagdulot ito ng malakas na pagsingaw o usok na may taas na 1,200 metro na napadpad sa hilagang kanluran ng bulkan. 58 mahinang volcanic earthquake o pagyanig ang nai-record din ng ahensya. Mayroong nakitang ground deformation o ang marahan na pag-impis ng isla at marahang paglawak din ng kalakhang Taal. Sa huling tala naman na kaugnay sa volcanic gas emission, umabot sa mahigit 6,000 sulfur dioxide gas ang ibinuga ng bulkan kahapon. Bunsod ng mataas na aktibidad ay nakataas pa rin ang alert level 3 sa Taal Volcano kung saan tinalilikas ang nasa loob ng 7-kilometer radius danger zone. Mahigpit ring binabantayan ng mga otoridad ang mga fish pen operators matapos itong payagang makapunta sa kanilang mga palaisdaan sa Taal Lake. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi nila papayagan ang ibang aktibidad sa lawa. May ilan kasing nahuli ang PCG na namamangka papunta sa isla upang kumuha ng mga kalakal gaya ng yero at kahoy upang ipagbenta at maipambili ng pagkain. Bawal rin ang mangisda at maglambat at tanging mga fish pen operation lang ang pinapayagan. Personal naman na nagsagawa ng inspeksyon si Talisay Mayor Jerry Natanawan sa mga fish cage sa Taal Lake upang masiguro rin na nasusunod ang naturang probisyon ng Protected Area Management Board o PAMB. Habang law enforcers, particular na ang Philippine National Police, ay nagbabantay rin sa mga bahay na naiwan ng mga residente dahil ipinagbabawal ang pananatili ng mga ito sa labas ng window hours. 24 oras ring nagroronda ang mga otoridad sa Taal Lake upang maiwasan ang pagnanakaw maging sa mga palaisdaan. Sa ngayon ay wala pa namang naitatala ang provincial government ng Batangas kaugnay sa insidente ng looting o pagnanakaw. Flor? Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Huh? Give it to me, I'm worth it. Hi, we have a reservation under Barb and Star. First floor, room 16. I do it like it's my profession. Come on, baby. Now no one can stop me.
Now I'm the bad guy. Call me Chun-Li. Oh my god. Not on my watch. Who are you? My name is Anika, you can call me Naked. Hands in the air, put your hands in the air. Not today. Boombaya. On the ground, I'm on the floor. Made friends with the floor. Nice view. Finally, you're back to the left, to the left. Oh, thank you so much. That's so nice of you. Yes. Oh my gosh. Pay my bills. No. Ano ba yung mga posibleng mangyari sa Taal Volcano bunsod ng patuloy na mga aktibidad ng bulkan? Angela, posible pa rin magkaroon ng pagsabog sa Bulkang Taal anumang oras ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Batay na rin ito sa mga pagbuga ng mga volcanic gas mula sa particular na ang paglabas ng sulfur dioxide gas mula sa main crater ng bulkan. Bandang alas 7 kaninang umaga, muli na namang namataan ang pagbuga ng mataas na steam at gas column mula sa Taal Volcano. Nakapagtala rin ang PHIVOX ng volcanic tremors o pagyanig dulot ng bulkan na tumagal ng 45 minuto. Paliwanag ni PHIVOX Director Yusek Renato Solidum, nagpapahiwatig ito ng pagkilos ng gas o magma, habang ang usok ay sanhi ng phreatomagmatic eruption na nangyayari kapag naghahalo ang magma sa tubig na nasa bunganga ng bulkan. Ngunit kung maubos na ang tubig, maaaring makakita na ng Strombolian eruption kung saan makakita na ng lava flow sa Taal Volcano. Pwede rin naman po kung sakali nawala po yung tubig dyan sa crater ng Taal Volcano, wala nang interaction ng magma and water, ay pwede pong mag-transition ito sa weak to violent eruption of gas-charged fluid magma na para pong may fireworks, magkakaroon po ng lava fountaining at magpuproduce ng lava flow papunta sa baba. Tiniyak naman ng PHIVOX na walang dapat ipangamba kaugnay sa ashfall kung walang eruption na nangyayari. Ngunit ang mga pagbuga ng sulfur dioxide na posibleng mahalo sa hangin at magdulot ng volcanic smog o VOG na isang uri ng polusyon sa hangin. Kung mananatili ang sulfur dioxide sa mataas na altitude ay wala itong epekto sa kalusugan ng tao, kundi tatakpan lang nito ang sikat ng araw. Ngunit kung malalanghap, posibleng makaranas ng ilang karamdaman ang isang individual. Very common effects of inhalation of sulfur dioxide may be irritation of the respiratory tract. So asthmatics, of course, especially should be very much aware, and should take precautions against inhaling sulfur dioxide. Dagdag pa ng DOH, maaari rin itong magdulot ng pagkairita sa mata o balat kapag mataas ang konsentrasyon ng sulfur dioxide. Kaya pinapayuhan ng mga otoridad ang mga apektadong residente na magsuot ng mga protective equipment o proteksyon sa katawan, kabilang na ang face mask at goggles. Hindi rin dapat ipagpag ang damit o iba pang gamit kung nasa lugar na may mataas na sulfur dioxide concentration. Angela, sa ngayon ay wala namang lumalabas na usok dito sa may main crater ng Taal Volcano. Ngunit kanina, mga 30 minutes lang nakakaraan ay may paminsan-minsang lumalabas na usok mula dyan sa bunganga ng Taal. Angela. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. I made this kingdom on my own. Hello. I've been looking for the conqueror. I can be the one. I came to conquer. Hey. You like my hair? I don't like. Bitch. I promise that you'll never find another like me. You hear that sound? Oh my God. Keep it up. It's me. Are you serious? Damn, this ain't fair. I win. You lose. Shut up. Go row the boat to the ocean. Yes. Come on, let's go.
The thing is, I was in her dressing room and I was like, there was only a little curtain separating us while she's having her makeup done. And Shut the fuck up. Hey yo, see ya. Go faster. Yeah. I'm doing everything I can. That's not what I see. Do your job. I must be in a museum. Why? Because you're a work of art. Let's go. Oh my gosh, so creamy. Oh my god, what is that? Oh my god! hello, India. This is America. Nagliliwanag sa K-Alamang Tuesday, mga kapatid. It's always your glowing K-Alaman queen, Kalad Karen. June 27, big night para sa mga astronomy lover. Peak viewing po kasi ngayong gabi ng taunang inaabangang June Booted Meteor Shower. Makikita po yan sa parehong parte ng langit kung saan nakapwesto ang 13th largest constellation, ang Boötis. Kaya sa meteor shower na yan, kitang-kita rin ang Boötis. Sa langit, litaw rin ang star patterns na Big Dipper at Little Dipper. Pinaka-visible ang meteor shower kaninang 7 p.m. Ayon po sa Pag-asa, nasa 20 hanggang 100 meteors kada oras ang maaaring maobserbahan ngayong gabi sa langit. Di tulad ng ibang meteor showers, slow-moving o medyo may kabagalan ang pagdaan ng mga ito sa langit kung ibabase lang sa ating paningin. Pero ang velocity nito, 11 miles o mahigit 17 kilometers per second. Mukha lang pong mabagal dahil sa distansya ng meteor shower sa atin. Magtatagal naman ang phenomena na ito tuwing gabi hanggang sa July 2. O eto, para sa mga gustong makita ang meteor shower, punta lang po kayo sa isang lugar na maaliwalas ang langit. Tingin lang ng diretso sa taas at mamangha. Pero mas sweet yan kung may kasama. O mga kapatid, always remember, ang K-Alaman ay K-Yamanan. K-Okay!